Alam niyo po, last day ngayon ng Committee on Good Government investigation. Hinggil kaya nira-wrap up po nila, nira-wrap up nila. So i-wrap up din po natin, no? Okay. Nung una, dahil first time po tayo nakarinig na may akusasyon kay BP Sara, nabigla rin talaga tayo, no? Ang drama po niyan, yung introduction po nila sa ICC involving yung drama po ni Kimbo at saka nito ni sino yung congressman ng Makabayan, si Brosas, no? Sabi ni Brosas, ang confidential fund na ginastos lamang within 17 days. Sagot naman si Kimbo, 11 days lang po. 11 days lang. Ha? 11 days lang? Tignan nyo naman, ha? Akala mo may anomalya sa 11 days, eh. Doon po nagsimula yun. Inimbestigahan nila dahil 11 days. Ngayon po, nung nagra-wrap up na sila, ang dami na po, no? May mga akusasyon na ito ay may anomalya, no? Kasi ayaw magpaliwanag. May akusasyon na meron pang akusasyon sila na yun daw mga anong tawag doon? Mga inupahan, yung mga inupahan po na safe houses ay tila mayroong overpricing, no? Pati yung opisina ng OBP overpriced, no? Yan po ay ang nag-audit po ang tanong nyo po kung sinong auditor ang nakuha nila para i-audit po na may overpricing yung mga opisina ng OBP. At ito pong mga safe houses ay may mga in-audit po yan, no? Napakahusay po na nag-audit. Tanong nyo po kung sino. Na gusto nilang palabasin na may overprice. Tanong nyo po, sino po nag-audit niyan? Si Congressman Franz Pumaren. Pucha, pinanonood ko lang ng basketball yan eh. Auditor ba yan? O pag mga usapin po ng mga si Franz Pumaren. Auditor ba yan? Basketball player lang yan eh. Hindi ko po nilalang yung mga basketball player. Basketball player yan, hindi yan auditor. Paano niya malalaman na overpriced yan? Yun po ang pinagbatayan nila eh. Si Franz Pumaren. Magaling sa 3 points yan. Pamalit yan ni kay Hector Calma. Kukuha na rin lang kayo yung pamalit pa. Hindi ba pwedeng yung Pampers 5? Anak ng tinapay, oh. Si Franz Pumaren na nawala na rin po yun. No, nawala na rin po yun. Yung mga anomalya na parang merong mga nawala na rin po yung mga nawala na po yung 11 days, nawala na po. Kalaunan, ano po sinasabi natin? Tama si BP Sara all along. All along tama si BP Sara na yung investigasyon na yan ay para lang silang makakuha fishing expedition para makakuha ng ikakaso sa kanya sa impeachment. Alamin mo muna kung ano tinapoa bago po mo laitin. Hindi ko maintindihan. Alamin mo muna kung ano tinapoa bago mo laitin. Wala akong pakialam. Nilalait ko siya. Dahil ang katotohanan po, wala pong mas mataas na mag-audit sa anumang gobyerno, anumang ahensya ng gobyerno. Naintindihan ko na rin kahit bulol ka, Ricardo Cruz. Ang gusto sabihin ni Ricardo Cruz, alamin ko daw muna kung ano tinapos niya. Tumapos po yan ng ilang laban sa PBA. Wala po akong pakialam kung ano pong tinapos ng tao.
Ang sinasabi ko po, ang otoridad, ang tanging otoridad na mag-o-audit sa lahat ng ahensya ng pamahalaan ay hindi basketball player. Ako pa pagbubul, kahit ba ano natapos niyan eh. Kahit ba nagtapos siya ng vulcanizing at medtech, wala po akong pakialam. COA po. Oh. Wag tayong magpilosopuhan. I-quote po natin ang isang abogado. Ha? Ito po ang isang abogado na nagsasabi. O, para maintindihan nyo. Attorney Representative Rodante Marcoleta. Ayan. Yung pag-audit, yung pag-examine ng mga papel, ng mga reports about public expenditure, ito po ay trabaho ng COA. Oh, nakita nyo na. Ulitin nga natin, kanino na trabaho yan? Yung pag-audit, yung pag-examine ng mga papel, ng mga reports about public expenditures, ito po ay trabaho ng COA. Ang linaw eh. Wala pong kinalaman kung ano tinapos mo. Kung hindi ka COA, hindi ka otoridad. Naintindihan nyo? Ganun lang po kasimple yun. Kahit tapos ka pa ng tinapos ng mga COA, kahit ikaw ay tapos ng CPA, kahit may doctorate ka pa CPA, kung hindi ka COA, hindi ka otoridad. Ha? Hindi mo trabaho yan. Naintindihan nyo? Hindi po uso rito yung mga hindi nyo po mabibigla ang mga tao rito. Hindi mo pa nga alam kung ano tinapos ni Pumarin. Tumapos po yan ng sangkatutak na laro sa PBA. Tuloy natin para maunawaan mo. There is no other office mandated to audit and examine the expenditure of public funds. Only the Commission on Audit. Di ba? Ano po ibig sabihin ng only? Tanging. Wala na pong iba. Hindi po kasama yung PBA dito. Hindi po kasama yung PBA. Kahit ba anong tinapos mo eh. Hindi ka kasama. COA lamang. Yan po. Balik tayo dito kay ano. Ito po, after confirming the Mary Grace Piatos and Kokoy Villamin are not in the Philippine Statistics Authority database, House lawmakers asked the agency to verify 677 more names of alleged confidential fund recipients. Di ba? So, bibigyan nila ng trabaho 677. No? Okay. Parang another round to ng 125 ginastos ng 11 days. Dinadramahan nila na mukhang may anomalya pero wala naman. Di ba? Ano po yung anomalya sa ginastos yung 125 in 11 days? Wala. Pero pag present nila sa media at present ng media sa tao, kasi sa buwatan na yung nagaganap sa pagitan ng media at saka nitong mga congressman. Parang may anomalya kasi 125 nga naman, ginastos mo na 11 days. Tatanungin lang ng media, pwede ba mangyari yun? Kaya mo bang gastusin ng 11 days yung 125? Okay. Teka lang po, kulang po kayo. Ngayon, eto na naman, Mary Grace Piatos, di ba fictitious yan? Ayan, napatunayan na fictitious. Edi, bakit sila naglalagay ng fictitious? Di ba? Fictitious pala yan. Yan na lang. Diyan na sila nakatutok ngayon. Ang tanong,
Cleared po ba ng COA ang OBP o hindi? Cleared. Ano ibig sabihin ng binigyan po ng unmodified or unqualified opinion? Ayon sa dating BP, yan po yung pinakamataas na rating na pwedeng ibigay ng COA sa isang opisina. At natanggap po yan ng OBP. Sa madaling salita po, walang nakita ang COA na anomalya. Walang nakitang anomalya. Paano sila Mary Grace Piatos? Paano sila Kokoy Villamin? Di ganito lang po. Parang may nakitang anomalya sila Chua and company at iba pang mga congressman. Yung COA po, tiyak na tiyak. Walang nakitang anomalya. Tanong, masasabi ba ni Chua na meron at ng kanyang mga kasama dyan sa committee na yan, Committee on Good Governance, na may nakita silang anomalya dahil kay Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin? Masasabi ba yan ng mga congressman? Hindi rin. Ang sinasabi lang nila, fictitious. Wala pong Mary Grace at Kokoy Villamin. Ano ngayon kung walang Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin? Ano ngayon? Di hanapin nyo rin po, Laila Makabengbeng. Malamang wala din yan. O kaya, ah, magpangalan pa kayo, itanong nyo rin po sa, pero ano po ang problema dyan? Wala pong kinalaman yan sa pag-o-audit ng COA. Sinabi na nga po ng COA na walang anomalya. Kahit ba sabihin nyo na walang Mary Grace Piatos, na walang, kita nyo, ang tinanong nila yung dating si Heidi. Tumatakbo si Heidi. Tinanong nila si Heidi, di ba? Sabi ni Heidi, kung asa na ba yung sinabi ni Heidi? Hindi ko na naman natantosan. Ang sabi ni Heidi, yung dati pong COA chairperson, kung sinasabi po ng kampo ni BP Sara na sila Mary Grace Piatos at saka si Heidi Mendoza, kung sinasabi po ng sila Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin ay code name para po sa recipient dahil confidential, dapat daw patunayan nila na mayroong totoong pangalan, ipapakita kung sino yun. Teka lang po. Ang alam ko po, walang pinapaliwanag si BP Sara na codename yan. Kayo lang po nagko-conclude. Kailangan daw patunayan na yan ay codename. Sino po ba may sabing codename yan? Di dapat binalita na yan. BP Sara, sinabing codename lang si Mary Grace Piatos. Yan po, codename, kayo na rin yan eh. Wala po kaming pakialam sa mga pinag-iisip nyo. Sino si Mary Grace Piatos? Wala kaming pakialam. Ang mahalaga, may anomalya ba ayon sa COA? Wala. O ano pa pinag-uusapan natin? Ayaw nyo lang tanggapin. Gusto nyo bang sabihin na yung COA nakikipagkutsabahan sa Office of the Vice President? Maaring mahirap po tanggapin, no? Pero pauso lang din nila yan eh. Bakit magpapatunay yung Vice President? Sampahan nyo ng kaso na may kinalaman kay Mary Grace Piatos. Wala naman kayong kaso kay Mary Jane Piatos eh. Pinaikot nyo lang mga tao eh. Walang Mary Jane Piatos. Ano ngayon? May anomalya ba? Wala. Sabi ng COA. Tanong, isa pang tanong. May anomalya ba? Sabi ng mga congressman. Malamang may anomalya. Parang may misuse. Putya. Definite po ang COA. Sinasabi niya unmodified opinion. Pinakamataas.
Kaya hindi sino po bang nagsabi na totoong tao si Mary Grace Piatos? Bakit niyo abalahan yung PSA na nagtatrabaho sa dami-dami, magbibigay na naman kayo ng trabahong 677? Mapapatunayan po na wala rin po 'yan, hindi rin po totoong tao 'yan. Ano ngayon? Ano po bang kaso dun? Confidential nga, eh. Bakit ba gusto niyo kasing alamin in the first place yung confidential? 'Pag inutusan po kayo ng korte na nangingialam kayo, eh. Trabaho ng audit, mag-audit. Trabaho ninyo gumawa ng batas. Yung audit na. May konklusyon na po yung audit. Ano sabi po ng audit? Ano sabi ng audit? Walang anomalya. Kayo po, anong batas yung ginagawa niyo tungkol diyan kay Mary Grace Piatos?